Uy, wow! Hindi pong napupunit yung balat kapag inaangat natin ng ganyan. Kamusta na mga kalasa? Eto, curious na naman ako. Naisip ko lang, baka pwede itong gawin sa pata at munggo. At hindi regular na ginisang munggo na may pata, sinasabi ko ah. Kaya nga, gagawin natin ito ngayon para masubukan. Pwede kaya itong iniisip ko sa pata? Malalaman natin yan. Welcome sa Panlasang Pinoy. Para sa ating episode, curious lang ako eh. Gusto kong subukan kung gagana nga ba itong inisip ko sa pagluto ng pata at munggo. Well, I'm sure yung iba sa inyo ginagawa na to, pero yung iba baka wala pang idea. Yung lista ng mga ingredients, i-check nyo lang sa description ng video na to. At kung ready na kayo, tara na. Magluto na tayo. Nagpakulo muna ako ng tubig dahil kailangan muna nating i-prepare yung pata. At once kumulo na nga, ilagay na natin yung pata dito. Itong pata na hugasan ko na, pero para mas sigurado, pinapakuluan ko pa ito ng mga 10 minutes. Yung iba sa atin, pagkapakulo sa pata, ayos na, no? Pati yung pinagpakuluan ginagamit. So itong gagawin natin para sa recipe natin, yung pinagpakuluan, itatapon natin yan. Tapos maglalagay tayo ng panibagong tubig. Then yung pagpapakulo natin, masyadong mabilis lang para sa lasa ng pata na kumapit dun mismo sa tubig. So okay lang yan. Takpan lang natin para mas mabilis na kumulo ulit. At habang nagpapakulo, i-prepare na natin yung mga ingredients para tuloy-tuloy na tayo. Meron akong kamatis dito. Itong kamatis, dinadice ko lang to. Dahil kasama to dun sa igigisa natin. At pagdating nga pala dun sa laki ng hiwa ng kamatis. Kasi pag nagigisa, no, depende yan sa inyo. Yung iba, ganyang kalalaki yung hinihiwa. Well, kung gusto nyo malaki, okay lang. Sa akin, gusto ko yung regular lang na dice. Actually, malaki ng konti dun sa regular. Yung regular kasi mas maliit ng konti dito. At mas maganda kapag nagigisa tayo ng kamatis para dun sa mga bago nagluluto. Piliin niyo yung hinog na. Or kung may stock kayo ng kamatis sa bahay, di ba? Mas maganda unahin niyo yung hinog na para hindi na masira yan. Next, sibuyas. Ang gamit ko dito, yellow onion. Ito yung sweet variety. Literally, manamis na mes ng sibuyas na to kapag naluto mo. Hindi yung tipong kakagatin mo ng hilaw ah. Iba yung lasa nun. Itong sibuyas, ganun din no? So regular lang na pag-chop. At ito, kulong-kulo na nga. Hinaan ko lang yung apoy. So kapag kumulo na mabuti yung tubig, ito na yung cue natin para hinaan yung apoy. Para hindi tuloy-tuloy, no? At the same time, makakatipid din kayo sa gas. O kung ano mang gamit ninyong pang-init, kung kuryente man yan. Yan. So, itong sibuyas, ganyang hiwa lang para mas maganda yung pagkakagisa natin mamaya. Yung maliit ng konti. Next naman, bawang. Masarap dito yung maraming bawang. Pinipit-pit ko lang yan. Yung ganito kalaki, ayos na ayos. O yan, ito lang yung mga ipe-prepare natin ng mga ingredients. At ito naman, antayin lang natin. A few more minutes, ready na to. Tatanggalin lang natin dito sa pinagpapakuluan afterwards. At makalipas ang 10 minutes, turn off na natin yung heat. Pinakuluan lang natin yan para matanggal lang natin yung mga impurities. So ngayon, tatanggalin ko muna yung pata dito. Huhugasan ko lang tong mabuti. Tapos itong tubig, tapon lang natin. So guys, eto na nga yun, ano. Yung pata na pakuluan na natin. So yung tubig, natapon ko na. Right now, pinapakool down ko lang sandali. Pero habang pinapakool down, ipapakita ko lang sa inyo. Yan yung mga ayaw natin, yung mga impurities. So ito yun, no, yung bone marrow niya na lumalabas. Iba kasi yung bone marrow ng pata ng baboy kumpara sa bulalo. Diba yung sa baka? So kung ako tatanungin, ayokong masama sa pagluluto yan, kaya tinatanggal ko tong marrow na to. Tapos mapapansin niyo, ayan, no? Kita nyo ba? Yung mga, itong isa mas marami, yung mga balahibo. So iba inaahit ito, no? Pero huwag nyo gagamitin yung pang-ahit ninyo, ha? Tsaka kung medyo challenging yung pag-ahit dito, gamit kayo ng suplete or ng lighter. Tapos yan, no? Sunugin nyo lang.
Kasi huhugasan pa naman natin ito, diba? So meron pa tayong chance para i-scrape off yung mga balahibo na yan. Kasi pati ito, tatanggalin din natin yung mga marrow, diba? So, hindi ninyo kailangan magkaroon ng suplete ha, or ng blowtorch, or ng torch. For that purpose, pwedeng lighter lang, or pwedeng, alam niyo yung pangsindi sa kalan na mahaba, para mas safe. Kasi kapag lighter gagamitin natin, diba? Malapit lang yung apoy sa daliri. Pag matagal, nakakapaso. So, kung meron kayong ganito, yung pansindi, pwede rin to. So, sisindihan natin yung balat. So, tutuloy ko lang tong ginagawa ko dito pa sa ibang pata slices bago natin hugasan mabuti at bago rin natin malinisan yung mga impurities nito. Tapos, ituloy na natin yung pagluto. At mga kalasa, isa pa mas maganda to na gawin niyo sa labas ng bahay. Pero kung nasa loob kayo ng bahay, always be safe. Ako, eto, para lang at least alam niyo, no? Meron ako ditong, kumbaga, safety precaution. May mga extinguishers dito. Meron din ditong fire blanket just in case. Para at least safe tayo. Mukhang okay na to. Hugasan ko lang muna tong pata. Then, magluto na tayo. And at this point, okay na yung pata ha. Mantika. So, eto na yung part kung saan tayo magigisa. Gusto kong unahin yung bawang dito. Kasi gusto kong umangat yung lasa ng bawang. So, yun yung ginagawa ko, no? Kasi, ano ba talaga ang dapat iuna kapag nagigisa? Bawang ba o sibuyas? Diba? Usually, yung dalawang ingredient na yon. Ang sagot talaga dyan is, depende kung anong ingredient ang gusto mo na mas umangat yung lasa. May mga dishes kasi na bagay na angat yung lasa ng bawang. Tapos, ganun din pagdating sa sibuyas. So, nasa sayo yun, actually, no? At yun nga, ilagay na natin yung sibuyas. Igisa ko muna yung nakuha ko. Mamaya na yung natira. Yan, para may iwasan na masunog yung bawang. Which goes to my second tip. So, kunyari, nagigisa kayo ng bawang, medyo papasunog na. Anong pwede ninyong gawin besides sa pag-turn off ng apoy o ng init ng lutuan ninyo para hindi masunog yung bawang? Ang ginagawa ko, kukunin ko yung next ingredient tapos ilalagay ko. Dahil yung init nun, kumbaga, nababawasan dahil sa paglagay ng ingredient, nakakalagay mo lang. Diba? So in that case, yung kakalagay ko lang na sibuyas, nakakatulong yun para mabawasan yung init na nasa loob ng lutuan natin. Konting gisa-gisa lang muna dito sa sibuyas. Gusto natin dito, yung sibuyas, yung nagkakaramelize. Ibig sabihin nun, yung medyo nagbabrown ng konti. Pag caramelization kasi, di ba, parang may Maillard reaction na rin na nangyayari dyan na nagbibigay yun ng extra flavor sa sibuyas natin. So yan, after 2 minutes, okay na yung sibuyas. Kunin na natin dito yung kamatis na hinog na hinog. Nakasanayan lang na kapag nagluluto ako ng munggo palagi, itong kamatis naging default ingredient na to para sa akin kapag nagluluto ng munggo, lalo na kapag ginisang munggo. Kapag mahal ang kamatis dyan sa region ninyo or sa location ninyo, kahit huwag naman kayo maglagay, okay lang. Pwede kayong gumamit dito nung diced tomato na nakalata. Pero huwag ninyong lalahatin Baka naman maging tomato sauce na yung base natin dito. Ayaw natin nun. Konti lang. Ito na. Yung next na ilalagay natin, munggo. So, hindi pa naluluto tong munggo At ito nga pala yun. Nilipat ko na dito kasi hinugasan ko. So, bago ako magluto ng munggo, hinuhugasan ko muna to. Parang bigas lang bago ako magsaing. Kayo ba kapag nagluluto ng munggo, hinuhugasan nyo rin? Hindi kasi natin masabi, kung paano pinak yung munggo. Paminsan-minsan, may mga nakukuha pa ako dito mga maliliit na bato Yung bato, totoong bato, yung mga pebbles or something like that. Ayan. So, ilagay na natin yung munggo dito. Yan, niluluto ko lang yung munggo along with the ingredients na nagisa na natin. Itong paggisa sa munggo, hindi naman talaga importante. Kasi unang-una, hindi naman mag-absorb ng flavor kagad yan kapag ginisa ninyo. Dahil nga matigas pa yung munggo, di ba? Kailangan pang lumambot niyan para mag-absorb ng flavor. So, ang ginawa ko dyan, ginisa ko kasi nakasanayan lang din. Pero pwede namang unahin ninyong ilagay yung tubig o yung broth na gagamitin ninyo, tapos pakuluan, at once na kumulo, doon nyo palang ilagay yung munggo. Total, dahan-dahan namang maluluto yan hanggang sa lumambot, di ba? So, kumbaga ganun lang, nasa sa inyo. At speaking of pagpapakulo, so yan, kailangan muna nating pakuluan to hanggang sa lumambot yung munggo. Pero syempre, isabay na rin natin dito yung pata. Kasi ang munggo medyo matagal din lumambot yan Parang karne rin minsan Lalo na kapag hindi mo binabad sa tubig.
Kung gusto ninyong mabilis ang luto sa munggo, yung tipong lalambot agad, dapat i-prepare nyo in advance yan. Ang ginagawa ko kapag ganun, binababad ko yan sa tubig a day before. Para kinabukasan, mapapansin nyo yung munggo, medyo lumalaki na yan. Kapag niluto ninyo, malambot na yan ng konti, tapos mabilis na lang para mas lumambot pa. Yan. So ito na yung pata natin, ayos na yan. Kailangan lang muna nating pakuluan lahat ito. Pero importante habang niluluto natin yan, balik-balikan natin after mga every 5 to 10 minutes para haluin. Okay? I'm sure may tanong yung mga bago nagluluto pa lang. Gaano katagal natin kailangan pakuluan yung munggo bago ito lumambot? And at the same time, yung pata na rin. So, eto na. I-remind ko lang kayo na hinahalo ko to every 10 minutes. And right now, nandito na tayo sa ating 30-minute mark. So, makikita ninyo 30 minutes, halos natuyuan na yung tubig. Yung munggo, yan, medyo may kalambutan na. Pero gusto natin dito yung creamy na munggo. And after 30 minutes, yung pata naman, luto na siya. Pero, hindi pa ito malambot ng sobra. As in, luto lang yan, for sure. Pero kapag kinagat mo yan, rubbery pa yan. Ibig sabihin talagang matcha-challenge ka sa pagkagat. So, yun yung 30-minute mark natin. Ngayon, kailangan lang nating pakuluan to ng up to 50 minutes or more. Depende sa quality ng pata ninyo. Pero for sure guys, yung munggo, sakto 50 minutes, ayos na yon. At ang gagawin ko right now, ito muna, tubig. Dahil kapag nakukulangan tayo ng tubig, magdadagdag lang. Iset natin yung heat to the highest setting ulit para mabilis lang na kumulo. Halu-haluin lang natin. After 1 hour, eto na itsura niyan. So, ganun pa rin Halo pa rin ako ng halo every 5 to 10 minutes para lang sigurado na distribute natin yung mga ingredients at walang dumikit sa ilalim. So, yan. Ayan yung munggo, no? Lutong-luto na yan. Ang tanong dito, malambot na ba yung pata? Okay? Ito yung tricky part Depende sa quality ng pata. Kaya, i-test natin. Kuha tayo ng tinidor. So, ganito ako mag-test para sigurado talaga. Pwede nating kunan ng meat ito. So, sa tinidor pa lang malalaman mo kung malambot na. Ayun, di ba? Nakuha natin kaagad. So, ganun lang kabilis. Balik ko lang, And then, ito na nga. Kailangan mano-mano. Siyempre, itatry natin. Kung malambot na ba talaga to. Since mainit-init pa, pabayaan natin saglit. Actually, kita nyo, di ba? Wow. Sobrang lambot na. Ayun, Diba? Inat. Pagdating sa balat, gusto ko rin makita kung malambot na yung balat. So, yan. Ito, diba? Ayan, Kita ninyo. Diba? So, ganun yung gusto nating lambot sa pata. So, at this point, okay na to, So, kung regular na ginisang munggo yan, well, ang sasabihin nating lahat, nako, masyado namang masabaw yata yan. Well, actually, sinadya natin na maging masabaw to dahil hindi regular na ginisang munggo yung niluluto natin. Kaya nga may sinusubukan tayo, diba? Kasi nga, titingnan natin kung babagay ba sa munggo at sa kung anumang protein niya, mapapata man o kung anuman, ang paglagay ng pansit. So, tanghon itong gamit ko. Siyempre, di ba? Yung iba sa atin gusto mag-try ng iba't ibang bagay. Lalong-lalo na yung magpaparami dun sa niluluto. Kung gusto nating maiba, or kung gusto natin na mas marami yung makakain, or kung gusto lang natin na subukan kung babagay nga ba, edi, eto na nga. Nilalagay ko na ngayon dyan yung sotanghon. So, dahil nga sinusubukan ko lang, hindi ko muna nilagay yung dalawa, Isa lang muna. So, yung isang yun is 40 grams, So, may difference ba yung 40 grams? Feeling ko yung 40 grams ay... Eto na. Dahil dahan-dahan na niluluto, di ba, lumalambot. Kung babagay ba yung itsura. Yun lang naman. So, tingin ko, maglagay pa tayo ng isa. So, isa pang sotanghon. Then, magdadagdag na lang tayo ng tubig, as needed. But for now, tingin ko kailangan ko maglagay ng konting tubig pa. Yan, konti lang muna. And kasama na nga dun sa paglagay ng sotanghon habang niluluto natin. Kasi kailangan pa natin ng flavor dito. So, ito yung beef powder. Yan, makakatulong yan para magpa-flavor dito sa ating niluluto.
Nasubukan niyo ba yung ganito? Ganito ba kayo magluto? Doon sa mga nakatry na, question lang. Ano yung nilalagay ninyo na uri ng pansit dito? Like for example, sotanghon yung gamit ko. May iba pa ba kayo nilalagay aside from sotanghon? Itong sotanghon kasi mabilis lang na maluto eh. So kung mapapansin nyo, ayan na. Iaangat ko lang. Diba? So patis. At ground black pepper. Okay na to. Konting halo-halo lang muna. So guys, excited na ako para matikman to. Diba? May iba naman tayo. Siyempre, kailangan natin ng green leafy vegetables dito. Karaniwan malunggay, para siyempre tipid mangingilan tayo sa kapitbahay or kung may tanim kayo. Or pwede rin dito na kung ano-anong dahon, no? Na green leafy, pechay, etc. Or even spinach. So ang gamit ko dito, spinach. So, maglalagay lang tayo ng spinach. Pagkatakip, actually, tino-turn off ko na yung heat niyan. Tapos, pabayaan lang natin yung residual heat, ha? Yung natirang init sa loob na magpalambot lang ng konti dito sa spinach. At once na lumambot na nga yan, mas madali na nating maihalo. Hahaluin ko lang muna yan. Okay. So, para sa akin, mukhang ginisang munggo pa rin yung itsura kasi wala pang lumalabas na sotanghon eh. Pag nilagyan na natin ng spinach. Kasi kanina, obvious eh, dahil wala pang cover, do. Pag isa-serve natin yan, so ganito yung itsura. Ayos lang. Para sa akin, ayos lang yan. May pansit, tapos medyo masabaw ng konti. Uy! Wow! So guys, eto magkakaalaman na tayo. Ito na yung ginisang munggo natin na may pata. Pero yung gusto kong subukan dito, kung babagay nga ba at pwede nga ba nalagyan to ng pansit. And for this video, ang sinubukan ko ay pansit sotanghon o yung Asian vermicelli. Ito yung pata. Kita nyo kung gaano kalambot to. Diba? Sineseparate ko pa lang yung laman. Pero yun, ang bilis eh. Dapat ganyang kalambot yung pata para talagang ma-enjoy ninyo mabuti. Ito yung balat to. Yung inaangat mo pa lang yung pata ng ganyan. Diba? Kita nyo yung balat. Ayun oop. Nauhulog. Yung tipong napupunit yung balat kapag inaangat natin ng ganyan. Iyo-yo mo lang ng konti. Ayan na. O, diba? So, yun yung masarap sa pata. So, since balat yung pinag-uusapan natin, dito muna tayo. Okay? Gaano ba kalambot yung balat ng pata? Nakita nyo ko ilang beses akong umuya. Melt in your mouth. As in, saglit lang, okay na. Pwede mo nang lunukin agad. At ito yung meat. Yan. Medyo nakakailang kung may pansit, no? Kasi hindi ako sanay sa munggo na may pansit. Pero, yun nga. Ito nga yung purpose ng video na to, kung okay nga ba at kung pwede nga ba. Actually, ang sagot is pwede naman eh. Nasa sayo ko kakain, diba? Pero kung babagay ba? Super lambot nung laman. Gusto ko namang tikman yung lasa ng munggo at yung consistency. Kumbaga, isa-isayin natin eh. Ito yung gusto kong consistency ng munggo. Alam nyo yun, yung may mga mangilan-ngilan na intact pa rin pero sobrang lambot. And yung kanyang overall na consistency is creamy, no? Creamy siya in a way kasi nakikita niyo, diba, yung sabaw. Medyo malapot. Walang walang cream to of any kind, ha? Balik tayo dito sa noodles. Gusto ko lang ma-feel kung ano nga ba yung pakiramdam kapag may pansit yung munggo kapag kinakain na. Ayos naman siya. Pagdating sa lasa, syempre paraw ng lasa ng munggo at saka ng pata pag pinaghalo. Pag sa consistency, I think mas masarap ito na kaninan nga kaysa yung ganito lang. Kaya hindi ako nagkanin kasi feeling ko baka pwedeng parang pansit dish na medyo masabaw tapos papapakin mo. Pero sa tingin ko, bagay pa rin to sa kanin. And alam nyo guys, totoo lang, na-enjoy ko siya. Hindi naman natin masasabi na makakatipid ka
dito kapag dinamain mo yung pansit compared sa munggo. Dahil, di ba? Alam ko, pagkakaalam ko, at least minsan, di ba, mas mura yung munggo. So, depende na lang sa preference mo to. Makakatipid ka dito siguro dun sa protein na ilalagay mo. So, maaring hindi patayan. Maaring hibe lang yan or hibe, yung pinotoyong hipon or tokwa. Di ba? Ang daming mga pwede nating ilagay dito. Yung importante, at least, nasubukan natin. At, yun nga, first hand, alam ko na okay siya with rice. Saka dadagdagan ko pa yung patis, konti pa. Hindi naman dahil sa kinulang yung paglagay natin, medyo mapatis lang ako pag ganito. Kayo ba, nasubukan nyo na magluto ng ganitong munggo? At least alam ko na okay naman pala, pwede naman pala. Masubukan natin. And nasa sa inyo guys kung gusto nyo itry itong ating recipe. Ayan. O bisita kayo sa website natin, panlasangpinoy.com. Nandun naman lahat ng mga experiments natin, mga recipes, tried and tested lahat yan. Abangan yung mga susunod na videos natin na ano-ano ba yung mga next recipes na gusto nyo i-feature natin. Pa-comment din, para at least may idea ako. Okay guys? Ako, uubusin ko na to. Ayos naman eh. Tara, kain tayo.